na kay Duterte. Eh, kung merong politikong pinakamatandang kaibigan ni Sir President Duterte, di ako, 1988 eh. Okay. 1988, Vice Mayor ako ng Quezon City. Yes. Si Digong, Mayor ng Davao. Oo. Anyway, nabanggit mo si President Duterte, nalapitan mo siya. Bakit senador ka ba dahil at that time? Oh, 2010. Ay, 2016. With Senator Ping. 2016, kare-re-election lang namin. Oo. Re-election namin. Kaya now I can connect that by you and Senator Ping is being pictured as have Duterte links, pro Duterte. Hindi, bigyan ko naman talaga yun. Ewan ko kung bakit iniisip ng ibang hindi eh. Sino ang kaibigan mo? Yung mga ibang mga politiko. Na kay Duterte. Eh, kung merong politikong pinakamatandang kaibigan ni Sir President Duterte, di ako, 1988 eh. Okay. 1988, Vice Mayor ako ng Quezon City. Yes. Si Digong, Mayor ng Davao. Oo. Okay? Kaya-elect lang namin after mag-OIC siya. Na-elect kami, 88. 88 ang elections ko, 4 years kami. Ako yung, inayo ko yung Vice Mayor's League of the Philippines. Para mapalakas ko yung pagiging presiding, hindi lang presiding officer ng mga vice mayors nationwide. Hindi ganun ang batas nun eh. Nilakad ko yun. Okay? Pangalawa, para gawing action officer ang mga vice mayors ng anti-drug abuse councils ng buong mundo, ng buong Pilipinas. Okay. So, nung tinatayo ko yun, tinulungan ako ni Mayor Duterte, nakita kami sa Davao, anti-illegal drugs din siya noon eh. Yung vice mayor niya, si Boy Sunyo, yun ang vice president ko for Mindanao. Ganon kaming kadikit nung araw. Kaya talagang... Deeply rooted ang baga. Eh, kahit sa... Baka, tanongin mo si Bongo kung sino na ako na sa amin magkaibigan. So, if you have that... Kaibigan ko naman sila talaga. Wala naman akong problema doon. Hindi naman, nakakapagtaka yun. Hindi naman dapat magtaka yung iba. Mas patanda pa akong kaibigan nito mga politiko to kaysa kanila. Itong mga kasabay ko ngayon, mga senador, mga kasabay kong congressman. Ang kasabay ko, mga tatay nila. Si Rodito Albano, ng Isabela. Yung kasabay ko, si Rudy. Yung tatay niya eh. Si Jundi. Si Boji D. Kasabay ko si Faustino D. Yung matanda. Si Governor D. Yun ang mga kasabay ko. You are giving the best example of political dynasty handed down to the present generation. Ako? Correct. Hindi. Kaya, sabihin, hindi nakakapagtaka na noong panahon na yun, naging presidente si Digong. Ang dali nun. Isang tawag ko lang yun. Kung ganun kayo ka-deeply rooted ang friendship nyo, bakit bumoto ka against the minority resolution sa ICC kay Duterte no? Di ba yung sinabonggo as a resolution na pag-vote? Anong resolution niya sa Abstain. Ha? Abstain ako! Abstain ka doon? Oo, kita mo na. Kasi hindi naman minimension yung mga abstain eh. Hindi. Kasi institutional memory yung mga present reporters na ako na, wala abstain. Mga Paano bata, ka voting doon? mga present reporters, puro bata yun. Ngayon ko lang na-recall na kasi nga yung bination mo gano'n. Kaya tataka ako bakit ikaw akala ni GMA, kay Duterte ka lumapit. So mas malapit ka kay Duterte. Hindi, tsaka siya presidente nun eh. Siya presidente nun, nung nilapit ni Ed Manjalak yung issue. Ed Manjalak is PNOC. Dati. PNOC siya. Tapos during that time, nakaupo si Ben Lista. Ben Lista. Commander Ben Lista, naging admiral. Commander, Coast Guard ng Coast Guard yun. Panahon ni Iraq. Tapos, pagdating ni Digong, siya, PNOC. Pero, di yun ang kausap namin. Kausap namin si Ed, saka si Gringo. Yes. Silang dalawa unang nag-uusap tungkol doon. Nung dinala sa amin ni Ping yung idea, sabi ko, dali natin kay Presidente. Mayroon ba kayong katayan na study that the Philippines indeed has oil reserves, untapped oil reserves, somewhere? Where you armed with that kind of study? Well, una sa lahat, may study at ang PNOC to that effect, but I'm not private to that. What I'm saying yung akin common sense. Buong mundo, nilagyan ng Panginoon Diyos ng may oil eh. Bakit sa Pilipinas lang wala? Imposible wala. Yun ang point ko.
Kaya naniniwala ako nung nilalapit nila na magkaroon ng joint exploration, gumawa ako ng appointment kay President Duterte. Okay. Sinama ko silang tatlo. Tama, silang tatlo. Oh, sa bagay, yung tatay ni PBBM, si the late Ferdinand President Marcos, actually started the oil explorations, di ba, sir? So, dapat, PBBM should pick up this father's initiative before. Sana. Oh, ikaw, di ba, makapagpalitin presidente ngayong gabi, patawag na yun. Oh, before, nasa US na siya, have he called you up already about, because of the urgency of the matter, kailangan, pick up ng phone na, hindi man kailangan face-to-face meeting, Oo, pwede. Pero walang tawa kapag Wala tawag. pa. Okay. Nothing to effect yet.